Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1, Unit 11 pa rin tayo ng workbook. Nasa Munbop or grammar part na tayo. Quick review, isa sa mga grammar na na-tackle natin nung Level 1, Unit 11 is yung myongsa, noun, plus ege, hante, ege, or hante, or ke. Again, itong tatlong to, isa lang yung meaning nila, to, or sa Tagalog, para, kanino, or kay. Para kanino, para kay. Okay? So, ang difference lang, si ege, usually ginagamit mo siya kapag halimbawa yung subject mo ay hindi matatanda or hindi matataas yung posisyon kaysa sa'yo. Pero pag ganon, pag halimbawa matatanda, elders, or matataas yung position ng subject mo, then ke yung gagamitin mo. And then, hante, ginagamit mo siya usually for spoken Korean, so for speaking. Tapos, kapag written form, mas ginagamit si ege tsaka si ke. Okay? So, tingnan natin. Number 1, instruction. 다음 문장에 알맞은 것을 고르세요. Please choose the correct answer for the following sentences. So, number 1, 친구가 나. So, pipili tayo dito sa tatlo. 전화를 했어요. So, yung kaibigan daw niya, sa kanya, ay tumawag. Okay, so dapat ang gagamitin natin dyan is ege. Tumawag sa akin. To me. Ayan. Okay. Pwede din sa akin. Okay. Pwede siyang no? Depende kasi sa sentence. So, 친구가 나에게 전화를 했어요. Tumawag sa akin yung kaibigan ko. Yun. Number 2. 저는 어머니 꽃을 드렸어요. So, 꽃 is flower. 드렸어요, gave. So, 드리다, naging past tense lang siya, no? So, binigyan si mama, okay? Si 어머니. 저는, I gave my mother flowers. Okay? So, paano natin idudugtong yung dito, pagpipilian? Ke, hago, or e? So, malamang ke. Okay? Para kanino niya ba binigay yung bulaklak? Para sa mama niya. And mama niya is mas mataas ang posisyon sa kanya and age. So, kailangan ke yung gagamitin natin. Pag hago, big sabihin yan and eh. Okay? So, not appropriate. Pag din, not appropriate din kasi dinudugtong mo siya sa pangalan dapat ng lugar. Ayan. Or ng oras. Okay? So, si 어머니, hindi naman siya lugar, hindi din siya oras. Anyway, sagot natin is number 1. 어머니께, to mother. Number 3. 제 친구들이 할아버지, tapos blank, no? So, alin dito sa tatlo? Tapos, 인사를 했어요. So, yung 제, my, 친구들, friends. So, my friends, 할아버지. So, si lolo daw, ang subject. 인사를 했어요. So, 인사 means to greet. So, 했어요, to do. So, ibig sabihin, nag-greet na sila. So, 했어요, naka-past tense, no? So, they greeted. Kumbaga, yung mga kaibigan niya, greeted si 할아버지. Bumate kay 할아버지, kay lolo. So, dito, yung to natin ay dapat number 2. I mean, yung to na, yung word, yung para kay. Okay? Kanino ba nila ginawa yung pagbati na yon? Para kay lolo. Okay? So, 할아버지께. Yan. So, yung ibig sabihin nun, yung mga kaibigan ko ay bumate kay lolo. Yan. So, number 4. 동생, tapos pipili ulit, no? 생일 선물을 주었어요. 생일 선물, birthday present. 주었어요, past tense siya, gave. Yan. So, gave birthday present. So, 동생, para kanino? Para sa kapatid. So, malamang, ano yung pagpipilian natin? hante, ke, e. So, again, no chance. Kasi nga, again, for time or place mo siya dinudugtong. And dito, dongseng is not a place or time. So, X na si e. Ke, pwede siya, to yung ibig sabihin yan. Pero again, ginagamit natin siya kapag ang subject natin ay mas mataas ang position or ang age kaysa sa atin. Kung tayo yung speaker, no? So, dongseng, siya yung subject natin.
Pero mas ano siya, kumbaga sa nagsasalita pwedeng isipin na mas mababa kasi nga dongseng nga, 'di ba? So, kapatid. So, malamang hante 'yan. Dongseng, hante. So, although 2 din yung ibig sabihin niyan, iba lang yung level. Okay? Level of respect. Hante tsaka ke. 동생한테 생일 선물을 주었어요. I gave a birthday present to my brother or sister ba yan? Kung sino man yan. Pero yun nga, mas bata sa kanya. Okay? So, yan yung ating grammar na 명사, 에게, 한테, orke. Next, number 2 instruction. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Complete the conversation while looking at the picture. So, example natin, 여자친구, girlfriend. Ano yung ginagawa niya? Binigyan niya ng flower. So, siga, sabi niya, 누구에게 꽃을 주었어요? Para kanino daw binigay yung bulaklak? Okay, tapos yung sagot nila, 여자친구에게 꽃을 주었어요. Okay, so 여자친구, tapos 에게. Okay, so 여자친구에게 꽃을 주었어요. tingnan natin yung number 1. So, 친구. Okay, so yung question, 누구에게 택배를 보냈어요? Para kanino daw pinadala yung parcel? Okay, so yung sagot natin, yung subject natin dito is 친구. So, 친구에게 택배를 보냈어요. So, pwede na nating itugtong to dito. Okay, 택배를 보냈어요. Tapos naka-period siya dapat, no? Yan, hindi ko na sinulat. Number 2, sino yung subject? 딸, daughter. 누구에게 케이크를 주었어요? Para kanino daw binigay ang cake? Kanino? Sa daughter. So, 딸에게 케이크를 주었어요. Number 3, so yung nasa card natin, maliit lang yan pero yan ay 선생님. Sabi niya, 선생님 안녕하세요. So yung question, sabi niya, 누구한테 카드를 써요? So kanino daw sinulat, para kanino sinulat yung card? Okay? So dahil si 선생님 ang subject natin, dapat yung gagamitin natin is higher level of respect. So, yung to natin dyan ay dapat ke. Okay? So, although dito sa question, nakahante siya. So, pwede kasing malito. Ay, hante yung ginamit. Kailangan pag susulat yung sagot, hante din. So, take note. Sino yung subject? 선생님. So, mas mataas sa atin. Okay? So, 선생님 dapat ay ke. Ayan. 선생님께 카드를 써요. Ayan. So, hindi ko na ulit isusulat, no? Ayan. 선생님께 카드를 써요. Okay? So, I hope clear siya. And then, for number 4, so, tingnan natin. Nag-uusap sila over the phone. So, sabi niya, tanong siya, 누구한테 전화해요? Kanino daw tumatawag? Okay? So, sino ba yung tinatawagan ng ating character? Yung kanyang mga magulang. So, again, hante yung ginamit. Pag tayo malito, no? So, dapat 부모님께 yan, 부모님께 전화해요. Yan. Okay? Grammar ulit na natutunan natin for level 1 unit 11. So, this is 동사, verb, plus o, 주다. And then, hindi lang siya o, meron pa isa. He. Okay? o, he, 주다. Ano ulit yung niyan? Rule niyan, kapag ang final vowel is nag-end sa a or o, then we are going to use ajuda. Tapos, kapag hindi siya a or o, ayan. So, ojuda. And then, kapag nag-end sa hada, ang verb mo, 해주다. Okay? So, sabi no, 다음표를 완성하세요. Complete the table. So, 기본형, basic form. And then, dito sa second column natin is yung i-apply mo na yung verb. Yung grammar. Ayan. So, ojuda. So, hindi lang sinali si he, pero may he. So, o, he, juda. So, gada, gajuda. So, drop mo muna lahat ng da. Yan. Okay. So, gada, naging gajuda. 읽다,
ilk. So, yung final vowel natin is E. So, hindi siya A or O, kaya magiging O, Juda. Okay? So, baka malito kayo, no? Ulitin natin. So, ilkta. After remove si da, ano yung natira? Ilk. Tapos, yung last vowel is E. Again, yung rule, kapag hindi A or O yung last vowel mo, i-add mo is O, Juda. Kaya naging O, Juda. Yan. Next one, sida. So, si sida, final vowel din niya is E, hindi siya A or O, kaya magiging So, Juda. So, instead of O, Juda, di ba baka kasi isipin ng iba, dapat po ba, hindi ba dapat ganito po? O, Juda. Okay? So, wala pong ganyan. Okay? So, based sa mga Korean, ganito ang turo nila. So, yung suda magiging So, Juda kapag in-apply mo yung grammar na to. Next, seuda. So, seuda magiging Se, Wo, Juda. Yan, Sewo, Juda. Next, Yolda. So, magiging Yor. So, hindi siya A or O, no? Yung last vowel. So, magiging Yoro, Juda. Then, Chongsuhada. Nag-end tayo sa hada. So, magiging Chongsuhe, Chongsuhe, Juda. Garuchida. Yan, nilagyan na, no? Garucho, Juda. Mandelda. Mandro, Juda. Mandro, Juda. Ayan. So, that's for A, O, He, Juda grammar. Punta tayo sa next. Number 2 instruction, sabi, bogiwa 같이 대화를 완성하세요. So, i-complete daw natin yung conversation. Pagkatapos natin tingnan tong example, kung paano siya ginawa. So, andito ulit yung rules natin, no? For A, O, He, Juda. Tapos, quick review lang, ano nga ulit yung gamit netong grammar na to. Diba, dinidikit mo siya right after the verb. Okay, so, tapos, yung pinaka, meaning niyan is, kapag halimbawa may gusto kang i-request or ipakiusap na gagawin ng ibang tao para sa'yo, or pwede din naman na ikaw yung gagawa ng bagay para sa ibang tao. So, yun yung tawag dito, essence ng grammar na to. So, tingnan natin example. Sabi ni Ga, 기사님, 학교 앞에서 세워주세요. So, yung word niya is 세우다. So, 세우다 is to stop, to make a stop. Okay? So, parang pag halimbawa magpapark ka saglit. Ayan. So, 기사님 is driver. Sabi niya, no, 학교 앞에서 in front of the school, 세워주세요. So, parang ang sinasabi niya dyan, mamang driver, pakihinto na lang sa tapat ng school. Okay? Tapos sumagot yung driver niya, 알겠습니다. So, ano yung niya? Pakihinto. Ayan. So, nakikiusap siya doon sa driver or nagre-request siya doon sa driver na gawin yung paghinto para sa kanya. So, ibig sabihin, siya yung magre-receive ng action, no? So, kanino siya nagre-request doon sa driver? Malamang kasi siya yung si driver yung nagde-drive. Yan. So, tingnan natin yung number 1. Paano natin sasagutan? So, yung word natin is kyoda. So, ibig sabihin nito is to turn on. Okay? So, kung ano man yung mga appliances na pwedeng ma-turn on, yan. Or mabuksan. Hindi as in literal na bubuksan, no? Yun nga. Turn, switch on. Ayan. Turn on, switch on. Switch. Ayan. So, 여러분, 지금도 많이 더워요. So, ano ibig sabihin niyan? Sabi niya, everyone. Yan. Until now. 많이 더워요. Is it still hot? Yan. Mainit pa din ba hanggang ngayon? Sabi niya. Tapos sumagot yung isa. Sabi niya, 네, 에어컨을 좀 켜다. So, aircon. Tapos, kumbaga, magre-request siya na pakibuksan yung aircon or paki-switch or paki-turn on yung aircon. So, magiging 켜주세요. Kasi dito, no, yung Juda, tinransform niya pa to seyo. So, dinagdagan niya nung seyo form. So, 주세요. Okay. So, since si Juda, wala siyang bachim, automatic seyo yung madadagdag sa kanya. Okay. So, that's the format if you're going to make a request. Ayan. So, 켜주세요. Pakibuksan po or paki-turn on or switch on po yung aircon. Number 2, 지금 안 바빠요? Hindi ka ba busy now?
그러면 사무실을, tapos anong word natin? 청소하다, to clean. So, makikiusap or magre-request siya na pakilinis yung office. So, 청소 해주세요. Hindi ka po ba busy now? Kung ganun po, pakilinis po yung office. Tapos sumagot yung kausap niya, no? 네, 알겠습니다. Okay po. Number 3, 배가 너무 고파요. Okay, sabi niya, sobrang gutom na ako. 떡볶이를 만들다, to make. So, magre-request siya na pakigawan siya ng tteokbokki, kaya 만들어 주세요. 네, na pala yan. So, sabi niya, 알겠어요. 조금만 기다리세요. Sabi niya, okay po, pakihintay lang po saglit. Sabi niya. Number 4, 생일 선물로 무엇을 받고 싶어요? So, nagtatanong siya. So, anong gusto mong ma-receive as a birthday present? Ayan, anong gusto mong ma-receive na birthday present? Sumagot sina. 한국어 책을 사다, to buy. So, requesting na ibilhan siya ng Korean language na book. So, sa 주세요. Ayan. Okay, dahil tinanong mo ako kung anong gusto kong ma-receive sa birthday ko, edi request ako na pakibilhan ako ng Korean book. So, yun yung niya, no? Yung pinaka-feeling niya dyan. So, yung sinagot niya is, 한국어 책을 사주세요. Ayan. Pakibilhan ako ng Korean language book. Ayan. So, that's for grammar ng Level 1, Unit 11, workbook. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.